Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. 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 Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Bigan sa ating special coverage sa DZRH Rapido Hataw Balita. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Update muna tayo mula po sa Senado. Meron tayong report mula kay RH28. Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, paring Romel, mas pinili ni Senate President Sherwin Gatchalian na dumistansya muna sa napabalitang kaso ni Senador Rodante Marcoleta sa panayam sa kanya habang nagsasagawa ng inspection sa Senado para sa paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sinabi ni Gatchalian na wala pa namang kaso kaya ayaw niyang magbigay ng pahayag dahil hanggang ngayon ay puro espekulasyon pa lamang. Sa tanong kung ano ang gagawin kapag humingi ng protective custody ng Senado si Marcoleta, sagot ni Senate President Gatchalian, "We will cross the bridge when we get there." Mensahe ng Pangulo ng Senado sa mga ralista sa EDSA, nire-respeto ang kanilang saloobin, ngunit dapat ay igalang din ang batas at mga nagpapatupad ng batas. Ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan si Marcoleta ng plunder ngayong linggo, ang idinadahilan na makasapi ng Iglesia ni Cristo ng kanilang pagtitipon sa People Power Monument sa kabaan ng EDSA na nakapekto sa daloy ng trapiko. Narito si Senate President Win Gatchalian. Wala pa naman yung case kaya mahirap mag-comment. So it's very hard to speculate for now. Pero if he seeks protection from the Senate, sir? Let's cross the bridge when we get there. Kanina ay nagsagawa ng inspection si Gatchalian sa mga kwarto na gagamitin sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes kasama ng set-up sa plenary. Sabi ng Pangulo ng Senado, handang-handa na para sa impeachment trial bagamat ang problema ay ang espasyo para sa lahat ng gustong pumasok at manood ng trial. Ngayon pa lamang ay nag-abiso na si Gatchalian na hindi lahat na mga gustong pumasok sa Senado ay mapagbibigyan. Kailangan nilang magparehistro online sa visitor registration system ng Senado. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihabol natin ang report mula sa Kamara, mga manggagawa na budol sa 85 pesos na daily wage increase sa Metro Manila. Sino may sabi niya? Narich number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, barya na nga installment pa. Reaksyon to ni Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List sa anunsyo ng Department of Labor and Employment na 85 pesos na daily wage increase sa National Capital Region. Ang kay San Fernando, barya naman ang ibinigay sa mga manggagawa sa kabila ng pagyayabang umano ng DOLE na ito na ang pinakamalaking wage increase na matatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila. Binatikos ni San Fernando ang installment na pagbibigay aumento sa sahod kung saan 60 pesos ang matatanggap sa July 19 at 25 pesos sa January 2027. Narito si Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List. At ina-acknowledge din natin na mayroong kakalabas lang na wage order sa NCR na inanunsyo ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Yan yung 85 pesos na dagdag sa minimum wage. At ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa.
Igit pa ni San Fernando na dapat pagtibayin ang legislated wage hike kung saan isinusulong dito sa Kamara ang iba't ibang wage hike mula 200 pesos hanggang 1,200 pesos. Dagdag pa ni San Fernando, kailangan ng legislated wage hike dahil hindi nakatutugon ang mga Regional Wage Board sa sitwasyon ng mga manggagawa na dapat sana ay sahod na nakabubuhay. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, nasa 500 po mga pulis ang mula Central Luzon ang dineploy din po rito sa NCR. Kaugnay po nitong rally dyan po sa EDSA. Ating alamin sa report ni RH25, Grace Ansano. Grace. Ray Romel, aabot sa 500 mga kapulisan mula rito sa Central Luzon ang pinadala ngayon dyan sa bahagi ng Metro Manila para tumulong sa peace and order situation para nga sa crowd control. Ito ang pinahayag ng command center ng regional office sa Camp Olivas. Ayon nga sa mataas na opisyal ng Pro-3, kanina pang alas 6 ng umaga nang tumulak ang mga pinatawan ng pulis mula sa iba't ibang mga provincial director, gayon din ang mobile force at inaasahan nga ang ginagawang ito ay makakatulong para nga sa crowd control ng nangyayaring kilos protesta ngayon ng grupo ng INC. Yan ang ating live report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. Samantala, meron tayong update mula kay Val Gonzales. Abay, nag-I am sorry daw. Yung PNP. PNP, ha? Mismo pang PNP kanina ang sila nag-sorry. sorry sa mga realista ba? Sa mga motorista, sa mga naperwisyo sa ng mga rally. naabala na idinulot na rally sa EDSA. Bakit sila magsusorry? Hindi naman nila kagustuhan in the first place. At saka walang abiso sa kanila. Yes. Kasi kung merong abiso sa kanila, mapaghahandaan nila yan, hindi ba? At magiging minimal lang kung sakali ang abalang maidudulot. Sige, okay na ba si Val Gonzales? Ayan. Val Gonzales, sa detalye, Val. Good, Val. Colonel Ray, humihingi ngayon ng pamangkin ng Philippine National Police sa publiko dahil sa aberya at abala at trapikong dulot ng isinasagawang kilos protesta dito sa kaban ng EDSA. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, ginagawa ng PNP ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Nakikiusap din ng PNP sa mga kalahok sa kilos protesta na wag nang idamay ang mga motorista at iba pang mga mamamayang wala namang kinalaman sa aktibidad sa pamamagitan ng pagharang sa mga pangunahing lansangan. Ayon kay Ko, alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magdaragdag pa ng mga pulis sa mga lugar na nangangailangan ng mas maigpit na seguridad kasabay ng maigpit na pagpapatupad ng maximum toleransa. Sa ngayon, batay dun sa nilabas na report ng Quezon City Police District, as of 2 p.m. ay nasa 12,000 na humigit kumulang ang taong nasa bahagi ng EDSA. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzales. Rapido, hataw, balita. Salamat to sa matumutok po sa ating special coverage, pero tuloy-tuloy pa rin. Tayo sa ating special coverage tungkol sa malaking pagtitipon ng INC members sa EDSA. Ayan. At panalangin natin, huwag sanang mabahiran ng pensyon. Huwag gumantong sa gulo. At kaguluhan. Ayan, ha. Saka pakiusap naman, sana pagbigyan naman natin ng ating mga kababayan na makadaan naman na kahit paano dyan sa kaban ng EDSA. Ha? At doon naman sa mga politiko, huwag na kayong sumausaw. Huwag na, oo. Pabayaan yung mga kapatiran natin na nababahiran tuloy, ha? Yes, at bayaan natin yung kapatiran natin na magsagawa ng malayang pamamahayan. Ayan. Salamat po sa ating mga kasamaan dito sa DZRH News Team. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Simayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. 1 minuto bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus.
Subalit ang bukal ng buhay ay